Tyler's POV. Kararating lang namin ng Pilipinas, at dumiretso na agad ako ng aking kondo, upang magpahinga habang ang mga kaibigan ko naman ay umuwi na sa kanilang mga pamilya. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng mga kaibigang katulad nila, na handa nila akong tulungan kahit anong oras ko man sila kailanganin. Pagkahiga ko sa aking kama, ay tinawagan ko agad si Amira upang ipabatid sa kanya na nakarating kami ng Pilipinas ng safe, upang hindi siya mag-alala. Pagkatapos naming mag-usap, ay isang tawag naman ang natanggap ko galing kay Pamela. Pero hindi ko sinagot ang telepono ko, at binaliwala ko lamang ito. Ilang tawag ang ginawa niya, hanggang sa nag-message na siya sa akin. Hindi ako papayag na babaluin mo lang ako, Tyler. Magiging akin ka rin, tandaan mo yan. Mensahe niya. Hindi ko pinansin ang mensahe niya. Walang makakasira ng mood ko, dahil sobrang saya ko. Wala na din naman siyang magagawa pa. Ano pa ba ang magagawa ng isang katulad niya, na wala ng pera sa bulsa, at wala nang maipagmamalaki pa, dahil baon na sila sa utang. Ipinikit ko ang mga mata ko, pero hindi pa man ako dinadalaw ng antok, ay ilang katok sa pintuan agad ang pumukaw sa pamamahinga ko. Napatingin ako sa aking orasang pambisig, 3:00 pa lang ng hapon, kaya napakamot ako sa aking batok, at nagtuloy na ako sa ibaba upang buksan ang pintuan. Hindi ko na sinilip pa sa peephole kung sino ang kumakatok, at binuksan ko lang agad ito. Pagbukas ko ay iniluwan nito ang aking ama, at ang aking ina, kaya nakatitig lamang ako sa kanila. Dad, please not today, ani ko, nang hindi ko tinitignan ang aking ina. Ayokong tumingin sa kanya, ayokong mabuhay muli ang galit ko, kaya hindi ko siya binibigyan ng pansin. Please, son. I cut him off. Please din ho, gusto ko lang munang magpahinga ngayon, dahil sa loob ng 3 linggong mahigit, ngayon pa lang ho ako nagkaroon ng pagkakataon, na makapagpahinga, naiinis kong ani na sa ama ko ako nakatingin. Tinalikuran ko sila, pero hindi ko naman sila ipinagtabuyan. Sa silid ko lang ho ako, gusto ko lang ho munang makapagpahinga dahil pagod na pagod ang isip, at ang katawan ko. Narinig ko ang paghikbi ng aking ina, kaya napatigil ako sa aking paglalakad, at napabuntong hininga na lamang ako. May pagkain ho akong in-order dyan, init nyo na lang ho kung nagugutom kayo. Kailangan ko lang po talagang magpahinga, mahinahon kong sabi. At tuluyan ko na silang tinalikuran. Mahal na mahal ko ang aking ina, pero hindi ko matanggap ang ginawa niya sa akin. Nagising na lang ako na maliwanag na ang sinag, na pumapasok sa loob ng aking silid na nagmumula sa aking bintana. Mukhang napahaba yata ang tulog ko dahil sa matinding pagod. Napatingin ako sa aking telepono na nakapatong lang sa malapad kong kama. Pagbukas ko nito ay tumambad sa akin ang napakaraming missed calls, at chats ng mga kaibigan ko. Bigla akong napabalikwas ng bangon, at napatingin ako sa aking orasang pambisig. Shit, malakas kong mura, habang nagmamadali akong pumapasok sa loob ng banyo. Ngayon nga pala ang mahalagang meeting na dadaluhan naming magkakaibigan, at kasama din sa meeting na ito sila Marcus. Dahil sa sobrang pagod ng katawan ko, ay napahaba ang tulog ko. Mabilis lang naman akong nakapaligo, nagbihis agad ako, at paglabas ko ng aking silid ay hinanap ko agad ang susi ng aking sasakyan. Mabilis lang at nakarating agad ako sa opisina ni Aaron. May meeting kami, tungkol sa bagong proyekto na gustong ailatag sa amin ni Marcus. Pagkababa ko ng aking sasakyan, ay halos takbuhin ko na ang malapad na pintuan ng building ni Aaron. Hindi ko na rin nagawang mag-park ng aking sasakyan sa parking lot, dahil nagmamadali akong makarating sa opisina ni Aaron. Pagkarating ko sa opisina niya ay wala na sila dito, kaya sumilip ako sa conference room, at nagsisimula na ang meeting, kaya mabilis akong pumasok at naupo agad ako sa upuang nakalaan para sa akin. 1 oras akong late, at talaga namang nakakahiya sa kanila, pero nagtataka ako dahil wala dito ang grupo ni Marcus. Ang alam ko ay sila ang kasama namin ngayon dito, dahil sa ilang proyekto din na gusto nilang simulan kasama kami. Mukhang ang sarap ng pagkakatulog mo ah. Mahirap talaga kapag walang asawang tagagising, pang-asar sa akin ni Darren. Hindi ko siya pinansin, at umakto ako na tila ba wala akong narinig. Sorry guys, alam naman ninyo na nag-traveled around the world tayo for 3 weeks.
Kaya pagod na pagod talaga ako. Wika ko sa kanila, kaya nagtawanan silang lahat sa halip na menas sa akin, dahil isang oras lang naman akong late. No worries, naiintindihan ka namin, kaya hindi mo kailangang magpaliwanag. Yung ibang detalye sa napag-usapan kanina ay magkakaroon ka ng kopya sa opisina mo, para naman maunawaan mo yung mga napag-usapan kanina. Wika muli ni Darren. Napatango na lamang ako, at nagsimula na ulit silang mag-explain, ng bawat detalye ng proyektong pinagpaplanuhan namin. Napatingin ako kay Leon, na tahimik lang na nakikinig. Ganoon din si Eman, at si Jethro, na tahimik lamang at walang kibo. Pagkatapos ng meeting ay dumiretso na kami sa opisina ni Aaron. Katulad kanina, ay tahimik lamang ang tatlo, na tila ba mga wala sa kanilang sarili. Okay lang ba sila? Tanong ko kay Aaron. May nangyari yata kila Marcus, kaya nga hindi sila nakarating dito ngayon, dahil may nangyari. Ani ni Aaron. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari, pero wala naman silang maisagot, dahil ang tanging sinabi lang ni Hugo kay Eman ay hindi sila makakarating, dahil may nangyari daw sa labanan nila. Hindi namin alam kung si Marcus ba ang napahamak, dahil kababalik lang din naman namin kahapon dito sa Pilipinas, kaya wala kaming alam. Pagkatapos ng meeting, ay dumiretso na kami sa opisina ni Aaron, may mga pagkaing nakalatag na rin sa bilog niyang table, kaya lahat kami ay naupo na dahil nakakaramdaman na kami ng gutom, lalo na ako dahil hindi pa naman ako kumakain ng agahan. Dude, dahan-dahan para kang patay gutom, pang-aasar ni Leon sa akin, kaya natawa na ako. Akala ko talaga wala ka ng balak magsalita pa. Huwag kang mag-alala, at sigurado akong hindi nasaktan iyong idolo mo, dahil kung nasaktan iyon kay Eman natin malalaman, dahil magkakagulo ang buong docs. Wika ko na ikinalinggan nila sa akin. Maging si Eman ay napatingin sa akin, at finally ay nagsalita na din. Oo nga no. Pero sino kaya ang nasaktan sa labanan? Sana ay okay lang sila at ligtas sa kapahamakan, wika ni Eman. Napaisip akong bigla sa tinura ni Eman, sa mundong ginagalawan nila Marcus, ay hindi maiiwasan na sa bawat pakikipaglaban nila, ay nasa hukay na agad ang kanilang isang paa. Alam kong handa ang mga iyon, sa kung ano man ang maaaring mangyari sa kanila, pero hindi talaga maiiwasan na may masasaktan. Kumusta na kayo ng magulang mo? Tanong sa akin ni Aaron, pero nagkibit balikat lang ako, at patuloy lamang ako sa pagmuya. Nanay mo pa rin yun bro, at kung nagsisisi na siya sa pagkakamali na nagawa niya, hindi mo naman siguro kailangang magmatigas. Okay na naman kayo ni Amira, at nakakasiguro ako na sa pagbabalik dito ng kasintahan mo, ay gagawin ng iyong ina ang lahat upang makausap si Amira, at makahingi ng tawad sa ginawa niya, wika ni Aaron. I know, hindi ko lang maalis agad ang galit ko, pero hayaan niyo lang ako, mahal na mahal ko ang aking ina, pero kailangan niya ring maunawaan na hindi lahat ng nais niya, ay kailangang masunod. Hindi ako robot na kapag ginusto niya ang isang bagay para sa akin ay kailangan kong sumunod. Hindi na ako bata, may sarili akong buhay, at hindi ko hahayaan ang sino man na kontrolin ako, maging magulang ko man sila. Karapatan ko ang pinag-uusapan dito, karapatan ko, at kinabukasan ko, kaya hindi nila ako pwedeng turuan, ng dapat kong gawin. Saad ko, napabuntong hininga sila pero nagsalita si Eman. Paano ang mga anak natin? Hindi ba iyan ang plano natin sa kanila? Ang ipagkasundo sila sa isa't isa. Ani ni Eman. Magkaiba ang sitwasyon natin, dahil pinapalaki natin ang mga anak natin na magkakasama sila, na nakikilala nila ang isa't isa. Katulad ng kambal na anak ni Jethro, at ang anak ni Leon na si Anya. Isa sa kambal ang magiging asawa ni Anya, at sa nakikita ko ay si Gian ang interesado kay Anya. Nakikita ninyo yan hindi ba? Ani ni Aaron na ikinatawa ni Darren. Si Amaro ko interesado din kay Anya. Paano yan? At mukhang magiging magkaribal pa ang kambal mo, at ang panganay ko pagdating kay Anya, ano ang gagawin natin? Ani naman ni Darren, na ikinatawa ni Leon ng malakas. Wala akong magagawa kung talagang napakaganda ng anak ko. Pagmamalaki ni Leon, na hindi tumitigil sa pagtawa, kaya lahat kami ay natawa na rin dahil sa kanyang tinuran. Totoo naman ang sinabi ko, si Pamela ay ipinagkasundo sa akin,
Pero ni minsan ay hindi ko siya nakasama noon, hindi nila kami pinaglapit, kaya kailanman ay hindi na bago ang pagtingin ko sa kanya bilang isang kapatid. Si Amira, kay Amira ko lamang naramdaman ang pagtibok ng puso ko, kaya hindi ako magpapakasal sa isang babae na hindi ko naman minamahal. Magalit na sila kung magalit, at itakwil man nila ako, pero susundin ko kung ano man ang itinitibok ng puso ko. Ganoon ko kasi kamahal si Amira na hindi nakita ng aking ina noon. Amira's POV. Bestie, saan ka ba natulog ha? Alam mo ba na kung saan-saan na kami nakarating ni Kuya, mahanap ka lang. Ani ko nang pumapasok si Krisha sa silid ko. Pero nagulat ako nang makita ko ang namumugto niyang mga mata. Ang mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala kong tanong. Tumitig siya sa akin, at tuluyan na siyang napahagulgol, kaya naman mabilis ko siyang nilalapitan, at niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi si Krisha nagsasalita, at umiiyak lamang siya, pilit kong tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit isa man sa tanong ko ay hindi niya sinasagot. Humahanggos na pumapasok naman sa silid ko si Kuya Jeffrey, at nang makita niya na umiiyak si Krisha, ay mabilis niya itong kinuha sa akin, at niyakap niya ito ng mahigpit. Oh God! Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala na hindi ka umuwi kagabi? Bakit ka umiiyak? Sino ang nanakit sa iyo? Sabihin mo sa akin please. Kung saan-saan ka namin hinanap, sobra akong nag-aalala sa iyo, at hanggang ngayon ay wala pa akong tulog. Ani niya habang hindi siya tumitigil sa paghalik sa ulo ng aking kaibigan. Nakatitig lamang ako kay Kuya Jeffrey, nakikita ko sa kanya ang matinding pagmamahal para kay Krisha, na kailanman, ay hindi ko man lamang napansin. Nalaglag sa mga kamay ni Krisha ang isang sulat, kaya nagmamadali akong pinulot ito, at tinignan ko ang nilalaman nito, at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang mabasa ko ang sulat ni Blake para sa kanya. Krisha, alam kong mahal mo ako, ikaw mismo ang nagsabi sa akin, at hiniling mo na angkinan kita, pero muntik na. Huwag kang mag-alala dahil wala namang nangyari sa atin, muntik lang. Naguguluhan pa ako sa ngayon, dahil mahal ko si Vera, at hindi ko alam kung bakit may iba akong nararamdaman para sa iyo, siguro ay dahil inialok mo ang sarili mo sa akin, kaya ganito ang nararamdaman ko. Hindi ko alam, hindi ko nauunawaan ang sarili ko. Lalayo ako, magpapakalayo-layo ako, upang makalimutan mo ang nararamdaman mo para sa akin. I'm sorry, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin, dahil hindi kita mahal. Si Vera lang ang mahal ko. Si Vera lang ang nag-iisa sa puso ko. I'm sorry. Goodbye. Napatingin naman si Kuya sa sulat na hawak ko, kaya mabilis niya itong kinuha sa akin, at pagkabasa niya, ay malakas niyang sinuntok ang dingding ng silid ko ng paulit-ulit, hanggang sa damyugo ang kanyang kamao. Napatili kami, at pilit namin siyang pinipigilan sa kanyang ginagawa, hanggang sa niyakap na siya ni Krisha sa kanyang baywang, mula sa kanyang likuran. Please, tama na Jeffrey, tama na, umiiyak na wika ni Krisha, habang ako naman, ay hindi ko malaman ang gagawin ko. Ngayon ko lamang nakitang nagkaganito ang kakambal ko. Galit namang humarap sa kanya si Kuya, at inalis ang kamay ni Krisha na nakayakap sa kakambal ko. Muntik mo nang isuko ang sarili mo sa kanya. Ganoon ay nabaka-inspirada ha. Alam kong mahal mo siya, pero hindi ka niya mahal. Bakit ka ba nagpapakatanga sa kaibigan kong yun, samantalang alam naman nating lahat na si Vera ang mahal niya, hindi ikaw. Sigaw ni Kuya, kaya pati ako ay napahagulgol na. Nahahabag ako para sa kaibigan ko. Naaawa ako sa kanya, dahil nakikita ko ang matindi niyang pagmamahal kay Blake, na kaya niyang gawin kahit isuko pa niya ang sarili niya dito. Hindi ko inakala na sa sobrang pagmamahal niya kay Blake ay hiniling niyang angkinan siya nito. Lasing ako, hindi ko alam ang mga ginagawa ko. Maniwala kayo sa akin, nagising na lang akong walang saplot sa sweet niya. Humahagulgul niyang ani. Napatikip ako ng aking mga kamay sa aking bibig, ang mga luha ko ay nag-uumapo dahil sa awa ko sa aking kaibigan. Paano kung hindi si Blake ang nakasama mo kagabi ha? Paano kung ibang lalaki? Alam mo ba kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo ha? Alam mo ba? Galit na sigaw ni Kuya sa kanya. Humahagulgul lamang si Krisha, at nakikita ko sa kanyang mga mata ang matinding pagkabigo. BFF, kailan ka pa ba natutong uminom?
Hindi naman tayo umiinom, kahit nagtatrabaho tayo noon sa bar, hindi tayo tumitikim ng kahit na anong alak. Wika ko. Umiiyak lamang siya, hanggang sa napaupo na lang sa sofa, at umiyak ng umiyak, bago muling nagsalita. Mahal na mahal ko si Blake, pero hindi niya ako mahal. Ikaw pa rin ang mahal niya, kahit iba naman ang itinitibok ng puso mo. Nang makita ko siyang naglalasing kagabi, ay itinataboy niya ako, kaya nagawa kong uminom. Wala akong masyadong maalala kung hindi iyong binuhat niya ako, at inalagaan sa silid niya. Naaalala ko na hiniling ko sa kanya na anigkinin niya ako, pero yun lang dahil nawala na ako ng malay, dahil sa sobrang kalasinggan ko. I'm so sorry kung nagpakababo ako. I'm so sorry kung naging desperada ako. Hindi ko sinasadya, masyado ko lang siyang minahal, pero huwag kayong mag-alala, kakalimutan ko na siya. Hindi ko na siya iisipin pa. Sapat na yung sulat na natanggap ko mula sa kanya. Patawarin mo sana ako, Amira, kung nagawa kong akitin ang ex-fiancé mo. Umiiyak niyang ani. Nilapitan siya ng kakambal ko, at niyakap siya ng mahigpit. Matinding awa ang nararamdaman ko. Base sa sulat ni Blake, ay magpapakalayo-layo siya, at alam kong doon nasasaktan ang kaibigan ko ngayon. Tama na yan, kalimutan mo na ang kaibigan ko. Huwag mong ipilit ang sarili mo, sa lalaking hindi ka mahal. Tutulungan kita upang makalimot ka, nandito ako, gamitin mo ako para makalimutan mo ang kaibigan ko, wika ni Kuya na ikinagulat ko. Mahal ba ni Kuya si Krisha? Masasaktan lang siya, dahil ang mahal ni Krisha ay si Blake. Ngayon ay sa kanilang dalawa ako naaawa, dahil ang taong mahal nilang pareho, ay iba ang itinitibok ng puso. Napatingin sa akin si Kuya, nagkatitigan kami, pero isa man sa amin ay walang nagnanais na magbaba ng tingin. Salamat, pasensya na kayo ha, minsan talaga. Tanga ako wika ni Krisha, at hindi ko malaman kung ngingitian ko ba siya, o lalapitin ko ba siya. Huwag kayong mag-alala, kakalimutan ko na siya, simula ngayong araw na ito, hindi na ako iiyak dahil sa kanya. Hahayaan ko na siya, at marami namang pwedeng mahalin hindi lang siya hindi ba? Wika ni Krisha, kaya tuluyan na akong napangiti sa kanya, at lumapit na rin ako sa kanila. Basta ang importante, hindi niya nakuha ang bataan, nakangiti kong ani, na ikinatawa naman niya. Nandito ako Krisha, gamitin mo ako para makalimot ka, handa akong tulungan ka para makalimutan mo si Blake. Okay lang na ako ang masaktan, huwag ka lang, wika ni Kuya Jeffrey. Natatakot ako para sa kakambal ko, kaibigan lamang ang turing sa kanya ni Krisha, best friend lang, parang kapatid, at ang mahal ng kaibigan ko ay si Blake. Ayokong masaktan ang kakambal ko. Minsan na siyang nasaktan noon, at nakita ko kung paano siya nalugmok. Ayoko nang maulit pang muli yun. Napatingin ako sa kapatid ko, hinawakan niya ako sa kamay, at nginitian niya ako. Ayokong manggamit ng tao, kaibigan kita. Jeffrey, kaibigan ko din ang kakambal mo, ayokong masira ang relasyon nating tatlo biglang magkakaibigan, wika ni Krisha. Napatingala ang kapatid ko, at nakita ko ang pangingislap ng mata niya, at ang butil ng luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata, na mabilis niyang pinahid. Gusto kong sabihin kay Krisha, na si Kuya Jeffrey na lang ang mahalin niya, na si Kuya na lang, at huwag na si Blake, pero hindi ko magawa, dahil maging ako sa sarili ko, ay hindi ko kayang turuan ang puso kong mahalin ang iba. Okay lang na masaktan ako Krisha, gamitin mo ako, nandito lang ako. Wika muli ni Kuya, kaya napapikit na ako, at pilit kong nilalabanan ang mga luhang nag-uumapo sa aking mukha. Mahal na mahal ko si Kuya, at ayoko siyang masaktan, pero siya mismo ang nagnanais nito, siya mismo ang nakikiusap sa kaibigan ko. Promise, pipilitin ko ng kalimutan si Blake, salamat sa inyo, dahil lagi kayong nasa tabi ko. Halika na Jeffrey, gagamutin namin ang sugat mo, wika ni Krisha, at doon ko palang muling naalala na dermudugo nga pala ang kamao ni Kuya, dahil sa ginawa niya sa dingding ko. Maliit na sugat lang iyan, huwag mo masyadong intindihin, wika niya, at napangiti naman ako habang pinagmamasdan ko silang dalawa. Sa totoo lang, kung ako lang ang tatanungin, ay may gusto kong mahulog si Krisha sa kapatid ko, pero hindi madaling turuan ang puso, lalo na, at may itinitibok na ito.
Kinuha ni Krisha ang medical kit sa loob ng aking banyo, at sinimulan niyang linisin ang sugat ni kuya, at kahit na humihikbi pa siya ng bahagya, ay nagagawa na niyang ngumiti at magbiro sa kapatid ko. Bagay sila kung tutuusin, kaya nananalanggan ako na sana, ay makapan ni Krisha ang kapatid ko sa kanyang puso. Sana maramdaman niya ang pagmamahal ng kuya ko. Tyler's POV. Nandito ako ngayon sa aking opisina, katatapos lang naming mag-usap ng mahal ko. Sabi niya ay malapit na silang bumalik dito sa Pilipinas, kaya masyado na akong na-e-excite. Ang sabi ni Amira, ay marami lang tinatapos na trabaho ang kakambal niya, kaya medyo natatagalan pa sila. Sabi ko nga sa kanya, pupuntahan ko na lang siya, pero huwag na daw dahil nakahanda na naman daw ang pagbabalik nila dito. Ipapaalam na lang niya sa akin kapag okay na ang lahat. Tinawagan ko ang kanyang ama, nang lingid sa kanya dahil gusto kong pakasalan ang anak nila, pero sabi niya ay bilang respeto sa mga magulang ni Blake, at kay Blake mismo, ay palipasin ko muna ang taong ito, okay lang naman sa akin, dahil ilang buwan na lang naman, at magtatapos na ang taong ito. Nauunawaan ko naman ang kalagayan nila, lalo pa at matalik silang magkaibigan ng ama ni Blake. Ang mahalaga sa akin ngayon, ay akin na ang babaeng minamahal ko. Dude, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Ani sa akin ni Leon, kaya napatitig ako sa kanyang bigla. What? Gulat kong ani. Walang yan naman pala. Kanina pa ako nagdi-discuss, ng tungkol sa proyekto natin. Naubusan na nga ako ng laway dito, dahil sa dami ng sinabi ko, isa man doon ay wala kang narinig. Naknampot siya naman oo. Naiinis na sabi ni Leon. Tinaasan ko lamang siya ng 2 kong kilay. Napapailing na lamang siya sa akin, at sumandal siya sa kanyang upuan, at pinakatitigan ako. Si Emma naman ay natatawa na lamang, at hindi na nagsalita. Sige na makikinig na ako, start from the beginning. Wika ko sabay ngisi ko sa kanya. Narinig ko naman ang mga sinabi niya, niloloko ko lang naman siya. Mabilis kasi siyang map icon, kapag business ang pinag-uusapan, tapos walang nakikinig sa kanya. Pagdating kasi sa negosyo, talagang seryoso siya. No. I'm done here. Galit niyang sabi, kaya malakas na tawa ang pinakawalan ko, at nagsimula na akong magsalita, upang sagutin ang lahat ng mga sinabi niya. Pagkatapos kong sabihin ang mga suhestyon ko sa proyektong, inilalapit niya sa akin ay binato niya ako ng folder, kaya tawa lamang kami ng tawa ni Eman. Gago ka. Akala ko talaga ay hindi mo ako pinakinggan. Nakakabuwisit ang pang-aasar mo, wika niya sa akin. Pagkatapos ng ilang mga detalye, ay natapos din ang pag-uusap namin, at dumiretso na kami sa isang restaurant na malapit lang dito sa building. Hinintay na rin namin ang pagdating nila Aaron, dahil inimbitahan na rin namin sila. Sigurado namang gutom na rin ang mga yon, unless na lang dinalhan sila ng lunch ng mga asawa nila. Usually naman ay hindi na sila nagdadala ng pagkain, sa mga asawa nila dahil alam nilang palagi kaming may mga meeting. Alam din nila, na kapag magkakasama kami sa meeting ay dumidiretso na kami ng kain, sa isang restaurant na natitipuhan namin. Tagal naman nila, nagugutom na ako, ani ni Eman sabay kuha ng isang fried chicken, at kinagat na ito. Ako man ay nagugutom na, kaya sumandok na ako ng pagkain nang mapansin namin ang pagpasok nila sa loob ng malaking restaurant na ito. Finally, kanina pa kami gutom, inis na wika ni Leon. Natawa lamang sila, at naupo na sa harapan ng bawat platong nakapatong sa lamesa. Dinaanan kasi namin ang blueprint ng Quantum Park Rides, na ipapatayo natin. Gusto kong makita ninyo, at sabihin nyo sa akin kung ano ang magandang suhestyon ninyo tungkol dyan. May mga rides na pang-indoor, and mostly ay outdoors. Wika ni Aaron. Pagkarinig ko ng sinabi niya, ay malaking ngiti ang sumilay sa aking lobby. 2 taon na naming pinagpaplanuhan ang rides part na ito, at ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon na masimulan ito, dahil sa napakarami naming trabahong nakatambak. Idagdag pa na ng mga panahong iyan, ay panay ang paglalasing ko, dahil sa inakala kong panluloko sa akin ni Amira, na hindi naman pala totoo. Kumain muna tayo, tapos ay bumalik tayo sa opisina ni Tyler, para makita namin iyang blueprint na dala mo. Excited na akong masimulan ang proyektong yan, wika ni Eman. Ako man ay excited nang simulan ang proyektong iyon, dahil ako ang
Nagsuhestyon sa kanila ng proyektong yun. Pagkatapos nga naming kumain, ay bumalik na kami sa aking opisina. Pagkarating namin, ay nag-utos agad ako sa aking bagong sekretarya, na dalhan kami ng kape, dahil pakiramdam ko ay inaantok ako. Pinaalis ko na si Ava, dahil ayoko nang magkaroon ng dahilan, upang masira ang relasyon naming dalawa ni Amira. Lahat ng babaeng ginawa kong aliwan noon, ay tinanggal ko na sa buhay ko. Tanging si Amira na lamang ang pagtutuunan ko ng panahon, at pagmamahal ko. Tignan ninyo ang kabuuan nito. Napakalaki ng nasasakupan nito. Dito sa parteng ito, ay magkakaroon ng indoor rides for kids only. Then sa side na ito naman, ay ang magiging pinakamalaking outdoor rides dito sa Pilipinas. Wika ni Aaron. Tumango lamang ako, at nai-imagine ko na kapag nagkaroon na kami ng anak ni Amira, ay sigurado akong matutuwa ang mga ito, dahil ang kanilang ama, ay may-ari ng isa sa pinakamalaking park rides sa mundo. Bro, ang ngiti mo oh. Sino ba yang nasa isip mo, at mukha kang tanga dyan? Wika ni Aaron na ikinalangon ko, kaya natawa ako ng mahina. Masarap ba talaga ang may anak? Ani ko na ikinataas ng noo niya. Sobra bro, yung pag-uwi mo galing sa trabaho, at pagod ka, tapos may sasalubong sa iyong anak, wow. Sobrang nakakatanggal ng pagod. Kahit na sumasabit pa sila sa leeg ko, at kinakabayo nila ako, napakasarap sa pakiramdam, lalo pa kapag maririnig mo na tinatawag ka nilang daddy. Oh my God, walang pagsidlang kaligayahan ang mararamdaman mo, wika niya, kaya mas lalo akong napangiti. Gusto kong magkaanak na kami ni Amira. Gagawin ko ang lahat, magkaroon lang kami ng anak. Gusto kong maramdaman ang mga nararamdaman ninyo, gusto kong maramdaman ang kaligayahang nararamdaman ninyo. Naiinggit ako dahil sa ating magkakaibigan, ay ako na lamang ang walang anak, at matatawag kong sariling pamilya. Pakakasalan ko si Amira, magiging pamilya kami, at bibigyan ko siya ng maraming anak. Wika ko habang hindi naaalis ang ngiti sa aking lobby. Masarap ang maraming anak, tingnan mo ako, isang buntisan lang ni Roxanne, 4 na agad. Nakakatakot dahil delikado, 4 kasi ang nasa tiyan niya. Pero noong lumabas na ang mga anak namin, bro naghalo na ang sipon, at luha ko nang makita ko ang mga anak ko, na nasa incubator, at inilalabas ng operating room. Ang puso ko ming mga panahon na yon ay naghuhumiyaw sa takot, at sa sobrang kaligayahan. Takot na baka hindi sila makaligtas, at kaligayahan dahil nalagpasan nila ang ikinatatakot ko. Bro ganon kasarap sa pakiramdam na may anak. Ganoon kasarap na mahawakan mo ang iyong mga anak. Wika ni Eman, at dahil naalala niya ang panahong ipinanganganak ni Roxanne ang 4 niyang anak, ay hindi na niya naiwasan pa ang pagtulo ng kanyang luha, na mabilis naman niyang pinunasan. Isang tapik sa balikat ang ibinigay ko sa kanya, upang maramdaman niya na masaya kami na nakaligtas noon ang kanyang asawa, at mga anak. Napakaiyakin talaga ng bunso natin. Ani ni Leon, at binato pa niya ng buto ng fried chicken si Eman, na ikinatawa namin. Oo na, kayo na ang may kambal, at quadruplets, at mga anak, sige lang inggatin ninyo ako, may paiyak-iyak pa nagtanong lang naman ako. Ani ko naman, at kinagatan ko na ang manok na kinuha ko nang nakasibangot ang mukha ko, kaya mas nagtawanan pa sila. Bubuntisin ko agad si Amira, sa oras na makabalik na siya dito, hindi ako titigil, hanggat hindi siya dumuduwal, naghahanap ng mansanas na may malaking buto. Kahit yung saging na iisa lang ang buto hahanapin ko yan, basta magbuntis lang siya. Wika ko sa mga kaibigan ko na ikinatawa nila ng malakas. Bro, parang napaka-imposible naman yata ng saging na iisa lang ang buto, libo-libo yata ang buto ng isang saging. Tumatawa nilang ani, kaya pati ako ay natawa na rin. Pero kung kinakailangan talaga na hanapin ko ang saging na isa lang ang buto, ay gagawin ko magbuntis lang si Amira. Magkaroon lang kami ng anak, ay masayang-masaya na ako. Kahit nga atis na walang buto hahanapin ko basta magbuntis lang siya, o kaya avocado na maraming buto hahanapin ko yan, basta magkaanak lang kami, wika ko pa. Gusto kong maranasan na maging ama, gusto ko pagkagaling ko ng trabaho, ay may anak din na sasalubong sa akin, at yayakapin ako, gusto kong maranasan na may kumakabayo sa likod ko, habang ako naman ay mabilis na gumagapang sa sahig, at naririnig ko ang malakas na tinig ng isang bata,
at tinatawag akong daddy. Daydreaming na naman ang isang yan, ani ni Aaron, habang nakatingin sa akin. Napangiti na lamang ako, at hindi na mawala sa isip ko na gusto kong magkaanak kami ng aking mahal. Amiroz POV. Ngayon ang flight namin nila Kuya Jeffrey, at ni Krisha pabalik ng Pilipinas. 2 linggo din ang lumipas, bago namin napagpasyahang tuluyang bumalik ng Pilipinas. Kahit saan kami magpunta, ay kasama namin si Krisha. Ulilang lubos na kasi siya, kaya kami na lang ang naging pamilya niya. Hindi ko alam kung okay na ba talaga siya, ang alam ko lang, ay pinipilit niyang makalimutan si Blake. Hindi namin alam kung saan nagpunta si Blake, at ayaw na rin namang pag-usapan ni Krisha ang tungkol sa kanya, kaya hindi na namin binabanggit pa sa kanya ang pangalan ni Blake. Ready na ba kayo? Naghihintay na ang plane natin. Wika ni Kuya. Nagpaalam na kami kila Daddy at Mommy, at tuluyan na rin kaming umalis. Paglapag ng eroplanong sinakyan namin, ay nakaramdam agad ako ng pananabik na makasama ang lalaking mahal ko. Sigurado akong matutuwa si Tyler, sa pasalubong ko sa kanya. Masyado namang excited ang kakambal ko, ani ni Kuya, nang mabilis akong tumayo, at nauna pa akong naglakad. Alam mo namang ito talaga ang hinihintay ko, hindi ba? Excited na talaga ako na makita kong muli si Tyler. Saad ko sa aking kakambal. Hindi naman niya ako kinontra na, at sumakay na rin agad kami sa sasakyang naghihintay sa amin. Napapangiti ako, dahil sa wakas, ay nasa iisang bansa na rin kami, sa wakas, ay makakasama ko na din si Tyler. Hindi nga lang sa iisang bubong, dahil hindi pumapayag si Daddy, at si Kuya Jeffrey. Hindi naman nagtagal, at nakarating na din kami sa mansion ng aming mga magulang. Dito na kami maninirahan ni Kuya, kasama ang aking best friend na si Krisha, at kami na din ang mamamahala ng mga negosyo namin na nandito sa Pilipinas. Noon pa man, ay gusto ng ampunan nila Daddy si Krisha, pero malaki ang pagtutol ng kakambal ko tungkol doon, pero ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit, dahil mahal ni Kuya Jeffrey ang kaibigan ko, yun nga lang, si Blake naman ang mahal ng best friend ko. Krisha, halika, at ituturo ko sa'yo ang magiging silid mo. Wika ni Kuya Jeffrey, at sabay-sabay na kaming pumanhik sa ikalawang palapag. Nagulat ako na ang ipapagamit niyang silid kay Krisha, ay ang silid na katabi niya, kaya napatingin ako kay Kuya na hindi naman niya magawang makatingin sa akin. Kuya, he cut me off, kaya hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Diyan ka sa katapat na silid ni Krisha, wika ni Kuya Jeffrey. I know naman, dahil ito naman talaga ang silid ko, ang hindi ko maintindihan, ay kung bakit ang silid na iyon ang ipapagamit niya sa kaibigan ko. Sa wakas ay tiningnan din ako ni Kuya, nang mapansin niya na hindi ako umaalis sa kinatatayuan ko. Gusto ko sana siyang tanungin, kung bakit yun ang ipapagamit niya, pero hindi ko na nagawang tanungin. Bumuntong hininga na lamang ako, at napapailing. Pumasok na ako sa aking silid, at isinara ko ang pintuan. Ilang katok ang narinig ko, kahit kapapasok ko pa lamang naman. Pagbukas ko ay diretsyong pumasok sa loob ang aking kapatid, at naupo sa gilid ng aking kama. I'll behave, I promise. Gusto ko lang siyang mabantayan, wala akong ibang intensyon, kung bakit iyon ang ipinagamit ko sa kanya. Mahina niyang sabi, kaya napangiti ako sa kanya. I know Kuya, I trust you naman, at alam ko na hindi ka gagawa ng isang bagay, na alam mong mali. Wika ko, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa akin. Darating sila Mommy sa susunod na araw, ilang araw lang sila mamamalaging dito, at babalik na din agad sila ng Amerika, ani ni Kuya. Alam ko naman yun, kailangan naman talaga nilang pumunta dito. Kasi naman si Mommy ang kulit, kaya ayan tuloy, kinailangan pa nilang mag-travel papunta dito sa susunod na araw, nakanguso kong sabi, kaya natawa na ang aking kakambal, at ginusot-gusot pa ang buhok ko, nang padebog akong tumabi sa kanya. Napag-usapan namin si Blake, ilang araw na kasi niyang sinusubukang tawagan ang kanyang kaibigang matalik, ngunit isa man sa kanyang tawag ay hindi sinasagot. Maging ang mga barkada ni Kuya, ay sinubukang tawagan si Blake, ngunit hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ng mga ito, hanggang sa noong nakaraang araw, ay tila ba nagpalit na ito ng kanyang numero, dahil hindi na nila natatawagan pa ang numero nito.
Biglang bumukas ang pintuan ng silid ko, at palundag na sumampa si Krisha sa malaki kong kama, at patihaya itong nahiga. Nagugutom na ako. Tere Amira, kain tayo sa paborito nating fast food noon, ani ni Krisha. Pero hindi pumayag si kuya, at umorder na lamang siya ng paborito naming pagkain. Hindi naman. Nagtagal, ay dumating na ang pagkaing in-order ni kuya, at para kaming mga batang gutom, na sabay-sabay na nilantakan ang pagkarami-raming manok na nakahain dito sa lamesa. Hoy Krisha, dahan-dahan sa pagkain. Para kang hindi pinakain ng mahabang panahon, ani ni kuya. Minusuan agad siya ni Krisha, at pagkatapos ay ngumisi ng malapad. Bib ko, gusto mo ba subuan kita? Ani ng kaibigan ko na tinutokso-tokso ang aking kapatid, sabay subo niya ng chicken leg sa bibig ni kuya, na ikinagulat nito. Nakikita ko ang kaligayahang nararamdaman ni kuya, nang tawagin siyang bib ko ni Krisha. Nakikita ko na tila ito kinilig, kaya natatawa ako, habang masaya ko silang pinapanood. Dahan-dahan naman bib ko, at baka maseksak mo sa loob ng bibig ko ang manok, ani naman ni kuya, kaya natawa na ako ng malakas sa kakulaitan ng dalawang ito. Sayang nga lang, at si Blake ang mahal ni Krisha, bagay pa naman sana sila ni kuya. Nax naman, at may endearment na silang dalawa, panunukso ko sa kanila na ikinatawa naman ni Krisha. Nakakatuwa silang panoorin, at sana ay tuluyan ng makalimutan ni Krisha si Blake, at may belang niya ang pagmamahal sa aking kakambal. Anong oras ba pupunta dito si Tyler? Sigurado akong atat na iyong makita ka. Tanong ni Krisha. Sabi niya after work, ay nandito na siya. Kasalukuyan kasi silang nasa meeting nang dumating tayo dito. Wika ko, kaya napatango na lamang sila. Pagkatapos naming kumain, ay nagpaalam na muna ako at maliligo lang muna ako. Iniwanan kong nag-aasaran ang kakambal ko, at best friend ko na lagi naman nilang ginagawa, at kapag nap-icon si Krisha, ay susuyuan naman agad ni kuya. Mga pasaway talaga. Pagpasok ko sa aking silid ay napangiti ako, nang makita kong umiilaw ang aking telepono. Hi baby, katatapos lang namin, minadali ko na ang meeting, para naman makapunta na agad ako dyan, sama-sama ang mga kaibigan ko, paluto ka ng makakain ha, ani ni Tyler mula sa kabilang linya. Umorder na si kuya, bago ako umakyat dito sa silid ko. Sabi niya o-order siya ng Italian food, dahil siguradong gutom ka. Sinabi ko nga na dagdagan na, dahil I'm sure na kasama mo ang mga kaibigan mo, ani ko naman. Kasama kasi niya ang mga kaibigan niya sa meeting, katulad noon after meeting niya, pupunta siya ng bar niya, kung saan ako nagtatrabaho, mag-inuman ang mga kaibigan niya, habang kami namang dalawa ay nasa opisina niya, at nagpapakasarap. Pwede ba akong matulog dyan? Tabi tayo baby ko. Wika ni Tyler, na ikinatawa ko na tila ba kinikilig pa. Ako, hindi papayag si kuya, bili ni daddy, wika ko. At narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin, at nagpaalam na din siya, dahil pupunta na daw sila dito. Ako naman ay mabilis na tumungo ng banyo upang maligo. Pagkaraan lang ng 20 minutes, ay natapos din agad ako at nagbihis lang ako ng komportableng damit. Kaunting powder sa mukha, at lip tint lang ay okay na ako. Pagbaba ko ng unang palapag, ay narinig ko agad ang boses ni kuya, na malakas na tumatawa, at kumabog ang dibdib ko nang marinig ko ang tinig ni Tyler. Parang sisabog ang puso ko, sa mabilis na pagtibok nito. Hindi ako makapaniwala na darating ang araw na ito, na magkakasama kaming muli. Akala ko talaga noon ay tuluyan na siyang nawala sa akin, pero naririto siya ngayon, at ipinaglaban niya ang pagmamahalan namin. Nandito na pala ang kakambal ko. Amira, alam mo ba na isang beses pa lang kami nagkita nila Tyler noon? Kasama ka na namin nila daddy, sa isang gathering sa France na dinaluhan ko noon. Sinadya kong magpakita noon kay Tyler, at nakipagtitigan siya sa akin noon. Alam kong magugulat sila noon, dahil lalaking version mo ako, pero hindi naman sila naglakas loob na tanungin ako, Wilka ni kuya habang si Tyler, ay titig na titig sa akin. Biniro ko nga si Tyler noon, sabi ko ahitin lang yang balbas mo, at bigot, lagyan ka lang ng makeup, at si Amira na ang kaharap namin, wika naman ni Leon na mahinang tumatawa. Hi baby,
Nakangiting-ani sa akin ni Tyler, at iniisang hakbang lang niya ang pagitan namin, at niyakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang mainit na likido sa aking balikat, kaya nabigla ako dahil batid kong umiiyak siya. I miss you so much. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, na muli na naman tayong magkasama. Mahal na mahal kita, ikaw ang buhay ko, at ang hininga ko. Wika ni Tyler sa akin, kaya napaiyak na din ako. Hoy, umayos kayong dalawa, dahil wala kayo sa Oscar Awards. Ani ng kakambal ko, kaya malakas na tawanan ang maririnig mula sa kanya, at mga kaibigan ni Tyler, kaya napatawa na din tuloy kami. Iginiya naman sila ni Kuya sa dining area, upang kumain dahil sabi nga ni Kuya, siguradong gutom na ang mga ito, dahil katatapos lang nila ng meeting, at sa halip na kumain na muna sila ay dito na sila nagtuloy. Napatingin silang lahat, nang dumating si Krisha sa hapagkainan, at naupo sa tabi ni Kuya, at isinandig agad ang ulo niya sa balikat ni Kuya. Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala, ani ni Tyler kay Krisha. Ha? Nako hindi ah. Eyo, magkaibigan lang kami ni Cole Okoy no. May iba akong mahal, at hinihintay ko siyang bumalik. Wika ni Krisha, kaya napatingin ako kay Kuya, at nakita ko ang sakit na gumuhit sa kanyang mga mata. Excuse me, ani Kuya, at mabilis siyang tumayo at umakyat sa ikalawang palapag. Nakaramdam ako ng matinding habag para sa aking kakambal, pero hindi ko naman pwedeng sisihin ang kaibigan ko, at hindi ko rin naman magawang magalit sa kanya, dahil unang-una ay magkaibigan lang naman talaga sila ng kapatid ko. Natahimik ang lahat, si Krisha naman ay napatingin lang kay Kuya, habang sinusundan niya ng tanaw ang kapatid ko papalayo. Sana isang araw, ay maramdaman ni Krisha ang kapatid ko sa puso niya, pero parang imposible, dahil malalim ang pagmamahal niya para kay Blake. Ngayon ko lang din nalaman na hinihintay pa rin pala niya ang pagbabalik nito. Well, tere kain na tayo, hindi na masarap ang pasta kapag malamig na. Ani ni Tyler, na binasag ang katahimikan sa paligid. Susunod ako, tatawagan ko lang si Cole Okoy, sigurado naman akong gutom pa iyon, dahil isang chicken leg lang naman ang nakain niya kanina, dahil inubos ni Vera ang 1 bucket of chicken. Wika niya na ikinalaki ng nga mata ko. What? Bakit ako? Nakadalawa lang kaya ako kanina, ikaw ang umubos no. Hindi mo nga tinirhan si Kuya ng manok, nakanguso kong sabi, nanunulas ang nguso. Baka isipin ni Tyler na ganoon nga ako kay ko, kahit hindi naman totoo. Mabilis namang umalis si Krisha, upang sundan ang kuya ko sa itaas. Mabuti na nga siguro yon, upang makapag-usap sila. Alam kong nasaktan si Kuya sa mga sinabi ni Krisha kanina. Napatingin naman ako kay Tyler, nang nilagyan niya ng pasta ang plate ko. Napangiti ako, at isinandig ko ang aking ulo sa kanyang balikat, at isang halik ang dumampi sa aking noo na ikinangiti ko naman. I love you so much Amira. Maging Vera ka man, o kahit na ano pa ang ipangalon nila sa iyo. Mahal na mahal kita, bulong ni Tyler, at sapat na yun upang malunod ako ngayon sa sobrang kaligayahang nararamdaman ko. At dito na po nagtatapos, ang 12 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan.